Good morning mga ka-Berks. Papa-check up ako ngayon dito sa ospital. At nagpunta kami doon sa northeast sa tapat ng Jollibee dito sa Calgary. At nakalagay doon na pwede kang mag-walk-in. So pumasok kami, nag-walk-in kami. Pagdating sa loob, hindi daw sila tumatanggap ng walk-in. So false advertisement, no? Sana hindi sila maglagay ng mga ganong advertisement sa labas. Dalawa pa yung nakalagay sa labas na pwede mag-walk-in. Ultimo doon sa nakalagay na clinic nila, pwede kang mag-walk-in. Pagdating namin sa loob, hindi daw pwede mag-walk-in. So yun lang, gusto ko lang tawagan yung management nung clinic na yun na sana alisin na nila yung walk-in doon kasi kagaya ko, hindi ako galit pero I'm so disappoint sa nangyari kasi sabi nila nakalagay doon na walk-in tapos hindi naman pala pwede. Anyway, nagpunta naman kami dito sa saan to na? Sheldon Sherman. Sa Sheldon. So dito, mag-aantay kami ng 1 hour. Pwede rin daw yung walk-in dito. So dito na tayo magpapacheck up. Pasensya na kayo ka-Berks. Alam nyo naman, buhay namin mag-ama dito sa Canada. Yun ang kwento ng aming vlog sa araw-araw kaya yun ang makikita nyo. May mga panahon na masaya, may mga panahon din ng mga struggle. Kagaya ngayon na may sakit ako at mag-iisang buwan na ako may sakit, talagang struggle para sa akin. Kung alam nyo lang talaga mga ka-Berks, gustong gusto ko na talagang gumaling kasi ang hirap ng ganitong sitwasyon na may sakit ka. Ang hirap, hindi mo magawa ang mga gusto mong gawin. Pagkatapos hindi ka makapagtrabaho. Iniisip mo yung araw-araw na babayarin mo, na dadagdag yung bahay mo, yung kuryente mo, telepono, internet at kung ano-ano pa. Lalo sumasakit ang ulo ko. Finally, after mga 45 minutes na admit na nga ako dito sa loob at ako naman yung susunod na i-x-ray dito sa x-ray machine. So, sabi ni Doc, kailangan ko daw ng amoxicillin or antibiotic. Tapos check nila yung aking dibdib. Wala naman daw akong pneumonia. So, thank God, wala akong pneumonia. At check daw nila yung tenga ko kasi umuugo ngayon yung aking kanang tenga. Wala akong marinig sa kanan. Saka kung ano pa ibang gamot na binigay sa akin. Ayun. So yun ang gagawin natin. Pupunta kami ni Angelo ngayon sa drugstore para bumili naman ng gamot. At yung gamot dito sa Canada hindi libre. Kasi yung patingin sa ospital, pa-check up sa ospital, yung mga sample drug pwede. Pero yung mga gamot na ganito, bibilhin mo talaga to. Ikaw mismo magbabayad, ikaw ang gagastos. Unless meron ka insurance, may percentage, merong 100%, merong 80%, may 50%. So depende rin sa insurance. Pero sa akin wala akong insurance kasi nung nag-apply ako ng insurance dahil daw sa diabetes ko, cholesterol and hypertension, na-deny ako. So wala akong insurance dito sa Canada. Meron lang ako Alberta Health. Kaya kung meron kakilalang insurance dyan na pwede akong tulungan at para magkaroon naman ako ng sarili kong insurance, kasi na-deny ako dun sa ilang in-applyan ko. Antayin ko lang saglit si Angelo kasi bumili siya ng breakfast niya. Ang aga namin lumabas kanina at nagutom na nga yung bata, kakaantay sa akin sa ospital. So bumili lang siya saglit ng coffee niya at babalik na yun agad. Mga kaibigan, ano ba yan? Mas kayo, umuubo kayo. Mas kayo. Nasaan yung mask ko, nak? Nak, yung mask ko. Check nyo yung baba nyo. Ay. Nakakalimutan na. Ay, naku po. Mga kaibigan, mga ka-Berks, ako talaga yung nurse. Pagaling kayo. Lalabas ang kulit. Makulit. So andito na tayo ngayon sa loob ng Shoppers at may pharmacy dito. Dito tayo bumili ng gamot. Inabot nga ng $43. Almost $44 para dun sa mga gamot natin, no? Ilang beses niya ako tinanong na kung meron ako insurance. Ayaw niya maniwala na wala akong insurance pero wala talaga akong insurance. Pagdating namin ni Angelo sa bahay, nag-asikaso na kagad siya sa akin. Pinainom niya ako ng gamot tapos
Dinis-infect niya lahat ng mga gamit dito sa bahay, pati yung mga tinutulugan ko, unan, kumot, pati yung mga wall, pati yung mga floor na tinutulugan ko, buong sala talagang dinis-infect niya. At nag-sanitize talaga siya para maalis yung virus. Kasi sabi ni doktor kanina nung nakausap ko sa ospital, ganitong situation ko daw, kailangan ma-disinfect lahat ng mga nakapalibot sa akin. Lalo na yung mga hinihigaan ko, mga unan at kumot. At pati nga itong mga floor na to. So yun ang ginawa ni Angelo, talaga nilinis niya lahat yan. Kaya nagpapasalamat din ako sa iyo, anak. At palagi ka rin nandyan. At nahihirapan si Papa. Pasensya ka na, may sakit ako ngayon. Pero maraming salamat, palagi ka nandyan para alagaan ako ngayon. At babawi na lang ako sa iyo, anak, pagka magaling na ulit ako. Maraming salamat ulit sa iyo, anak. Sa inyo rin mga ka-Berks, maraming salamat sa pagbibigay nyo ng information at saka pagdarasal nyo para sa akin, para gumaling na po ako kaagad. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Di naging hadlang sa kanya ang hirap ng buhay. Para sa pangarap ay nagsikap tumibay. Lagi mong tatandaan, lahat tayo'y may pag-asa. Si Cristo Cusinero ang patunay.